Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no. Tsaka ho doon sa nagpadala ng mga pamasko. Salamat po sa inyo. Ilan lang kayo okay na po 'yon, no. Tsaka may mga pahabol pa po mga boss, no. Hindi pa ho, Pasko pa naman, no. Hanggang bagong taon open pa ho ako, no, mga friend. At meron ho nagtatanong si Cheng yata, ng GCash number ko. Ito, 09162-752-386. Yan po, 09162-752-386. Tuloy na po tayo rito, magbigay ho tayo reaction dito, no, mga friend. 43 minutes ago lang ho ito VP Duterte kasama sa rekomendasyon ng Quadcom na imbestigahang mabuti. Hindi man talaga itong si Sara Duterte, no? Pakinggan natin, mga friend. At mamaya bibigay tayo ng reaksyon dito sa Quadcom, no? Tsaka sa imbestigan, daming kaso, tuloy. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si 51 pahinang rekomendasyon ng Quadcom Committee. Kabilang si Sara. Tuloy. Vice President Sara Duterte sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang tumitinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts sila dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala niya kung ato ba. Kita niyo magaling talaga si Sara Duterte. Wala raw siyang ginagawang illegal, ha? Tuloy. Sino ba naman aamin, di ba? No, katanga. Matalino to. Maski na kitang-kita na lahat ng nakamulagat na mga mata ng mga tao doon sa mga ginawa doon sa pera ng DepEd at saka OBP tsaka yung mga peking mga acknowledgement receipt, wala siyang ginagawang masama. Bigay tayo reaction dito sa mga totoo. Tuloy. Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IDP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team. Mabigat ang abogado nito, si tatay niya at sa lahat ng cases. Kasama yung tatay niyang magtatanggol sa kanya. May bago ba doon? Di ba, mga friend? Sa mga reklamo, binatikos naman ito ng makabayang bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa January 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alam niyo mga boss, sa dami ng inaano dito kay Sara Duterte, no? Putik yan. Huwag yung pagsabay-sabayin, ha? Sa isa lang. Wala pa kayong na-issue na ano rito kung may probable sa... Ano ba? Di ba pwedeng style yung nangyari lang kay Tebes? Ha? Nung bumaba yung
may probable cause na siya ay isa sa pumatay, ay siya ang nag-utos sa pagpatay kay Digamo, nagtago na siya. Hindi niya na hinarap, di ba? Kasi aarestuhin na siya di ba? Hindi na siya nahipo. Wala pa namang di ba? Wala pa namang verdict na guilty si Tevez. Pero nagtago na siya. Pero maraming sasabi na yung pagtakbo ka is a sign of guilt. Di ba? Kung ikukumpara mo si Tevez dito kay Sara Duterte, kulangot lang mo si Tevez sa katakot-takot na nakasampa rito. Graft and corruption, betrayal of public trust, at kung ano-ano pa. Di ba? Ngayon, eto na naman, isasama na raw at paiimbestigahan na naman daw ng Quadcom mabuting sa isa lang. Di ba po isa muna asikasuhin ninyo? Hindi pagsasabay-sabayin ninyo yung kasong isasampa rito. Aabutin ho kayo. Anak ng pating, isa lang ho kaso dito. Tiyak na mawawarat of arrest na ito Ano ba uunahin ninyo? Kung yung impeachment ang uunahin ninyo bago yung mga kaso nito, yung pinakamadali na makakapaglabas kayo ng probable cause para magkaroon ng arrest warrant, si Sara Duterte, hindi yung ewan ko sa mga pre, parang bulbul na lumalabas dito sa totoo lang. Katakot-takot may impeachment, BP Duterte kasama sa rekomendasyon ng Quadcom na imbestigahang mabuti. Hindi. Gaano ba kabuting imbestigasyon ang gusto ninyo? 13 hearing na yata kayo dyan. Hindi pa ba sapat na halos ayaw kayo siputin at kitang-kita ng madlang people kung ano itong mag-ama na to. Di ba? Ngayon, eto na lang tayo mga friend. Di na tayo magtatagal, no? Gatam. Andyan no yung mga apo ko mga friend, no? Oo. Maghapon ho kami maliso kami ng misis ko ng alas 6 ng umaga. Galing sa ospital, nakarating kami dito ng alas 2 ng hapon. Check up na naman. Babalik naman kami ng January 8 para yung espesyalista sa retina ang talagang magsasabi na kung kailangan siya operahan o whatsoever. Balik tayo rito kay Sara Duterte. Alam nyo, tsaka dito kay wala raw siyang ginawang illegal. Nang inang yan. Kung wala kang ginawang illegal, Sara, ano ang illegal? Hindi ko na alam kung ano ang illegal. Kung ang nangyaring ito ng mga investigasyon sa Quadcom, mapalalabas ni Sara na wala siyang ginawang illegal. Di ba? Ito, mga friend. Ang dito, no? Ang kalaban na mismo, ni Duterte, Marcos, gobyerno na gobyerno, di ba? Ngayon to, parang ang gulo, katakot-takot na yung gustong dito, paimbestiga malaliman, nirekomenda na naman ng Quadcom, nakasama siya sa rekomendasyon na Quadcom para imbestigahang mabuti dahil yung Trillanes. Dito muna tayo sa kasalanan dito sa yung kitang-kitang maliwanag na kaso, yung betrayal of public trust at saka yan nga graft and corruption. Plunder, di ba sabi 50 million lang plunder na. Ito 612.5 million ang hinahanap na hindi mapaliwanag kung saan napunta. Nag-submit ng katakot-takot na accomplishment receipt. Puro hindi naman 1,000 mahigit yung walang pangalan, wala sa PSA, wala akong birth certificate or whatsoever. Peking, aliwanag, ano pa bang yung imbestigahan ng malalim na investigasyon? Baka ho kayo malunod sa kalagiman. Anong mabuti imbestigahin ninyo? Isa lang muna. At nang makita kung meron nga kang pangil ang kapulisan para iserve yung
Pag pinagsabay-sabay niyo yung kaso na yan, anak ng pating, saan kayo matatapos? Isa lang. Yung pinag-imbestigahan na 612.5 million na pwede nang kasuhan doon saka na impeachment. Kung hindi nyo kayang iyan yung impeachment, marami yung balitaktakan niya impeachment. Samantalang yung kaso, di ba na-impeach naman si Tevez? In-impeach si Tevez, di ba? Kasi ayaw niyang bumalik Ayaw niya magpa-aresto. Nagtago. Eto siguro si Sara Duterte baka magpapa-aresto to. Ma-aresto to. Di nakaano siya, arestado siya bago umagana yung mga kung ano impeachment o kung ano amendment handiment o kung ano man yan, Basta to, mga boss, ganito lang tayo, mga friend. Kung wala hong mangyayari dito at napakabigat ng abogado nito, yung tatay niya, lahat ng kaso, kasama yung tatay niya magtatanggol sa kanya. Diba? Napakagaling na abogado si Duterte. Prosecutor nga raw siya, diba? Kaya yun ang tanong niya, palabanin ninyo, patayin nyo na. Gabagaling sa lahat ng prosecutor to si Duterte talaga, diba mga friend? Diba? Meron hong vlog si Atty. Enzo Recto, mga boss. Ang pamagat posisyonan na para sa eleksyon 2028. Presidential election na hong pag-uusapan dito. At ang mga pagpipilian kung sakasakali ng Pilipinas ay nangunguna raw ito si Rapi Tulfo at susunod daw si Sara Duterte, Martin Romualdez, pang-apat daw si VP Leni Robredo at si Senadora Risa Hontiveros, mga posibleng tumakbo na presidente. Ngayon mga boss, 2025 pa lang itong darating na taon. Matagal pa po yung 2028 election. Siguro naman pwede nyo na hong sisirin mabuti kung sino ang karapat-dapat na manalo. Kung just in case, ito nga po 5 na to ang inyong pagpipilian. Nangunguna, Rapi Tulfo, Sara Duterte. Ano ba naman yan? Survey na yan. Diyos ko. Senator Risa Hontiveros, Martin Romualdez, VP Leni Robredo. Eto mga friend. Mga ka-warriors. Sino para sa inyo? Ano lang tayo nagtatanungan lang tayo. Dito sa 5 na to, sino para sa inyo na mga ka-Rocky Warriors ang inyo pong gustong maging pangulo? At bakit? Mga friend. Yung at bakit kay VP Leni, wala na akong tatanungin. Kung walang dinastiya, walang ninakaw, nagsubmit na salin, bumabang malinis sa pagiging pangalawang pangulo. Maski na siya, walang budget, wala lahat, ngiti-ngiti lang, yung ali. Si VP Leni. Wala ho tayong maipukol kay VP Leni, Hindi yung mga lutang. Sino lutang ngayon? Di ba? Sino lutang? Sino ngayon, Hindi po malayo yan, mga friend. Hindi po malayo yan. Risa Hontiveros, hindi rin malayo yan. Malayo po kasi eleksyon 2028 na sinasabi, Ito hong 3 na to. Si Sara Duterte, puro siraan siraan itong mga to samantalang kay VP Leni saka kay Senadora Risa Hontiveros, wala hong negatibong banat. Hindi ko kaya ito. Magnanakaw, ito na naman isa, ganito, puro magnanakaw ang dito di ba? Yan. Ito namang si Rapi Tulfo, ewan ko. Wala ako, biktima rin ako niyan. Punta ako TV5, wala nang palang itutulong.
O rekomendasyon lang, no? Wala ho yan, wala ho kung ano dyan. Sa totoo lang, wala ho kung kabilib-bilib dyan. Pero yun nga, maraming naniniwala na siya ay kaya niyang kakampi ng mga inabi. Tawa ako ng tawa nung dumating ako TV5. Ha? Galing pa ho ako na Isabela. Hindi ho kami umaan sa ganyan pero ilaban niyo ho yung kaso. At ito ho, nirigyan ako ng rekomendasyon sa PAW. Galing pa. Kala ko ba kakampi kayo na inaapi? Hindi nga po kami sa ganyan mga ganyan. Api yung misis ko ako yun nga po, ganito Hindi po hindi ko na lang din-discuss yun Hindi pa ako nagbablog at that time. Hindi pa. Kaya ako napasok dito yan. Dahil nga dyan kay Grapitol. Kaya pwede, tsaka yun nga, guidance kay Lord na ito na ang maging ko. Although effective naman siguro. Bahala na si Lord, siya naglagay dito di ba mga friend? Yun lang yan. Yun ang ating topic ngayon, no? Basta Duterte versus gobyerno ni Marcos. Yan na ho yan kasi Quadcom. Di ba? Kongreso. Binaboy lang nila Sara Duterte. Ayaw mag-take out. Di ba? Ayaw talaga nato, di ba? Si Duterte ganun din, di ba? Babatoyin pa gusto pa suntok si Laila de Lima. Di ba? Sa tabi niya di ba? Si Duterte, si Trillanes, nakita niyo kung kaano kababastos. Anyway, aminado naman to si Duterte na siya ay bastos. Walang yan na bastos pa. Under oath. Di ba? Yan ho yan. Pag wala hong nangyari, si Duterte ho ang nanalo. Pag wala hong nangyari. ICC, wala pa rin ho yung ICC. Di ba? Tatakbo pa mayor, di ba? At yun, ayaw daw nila. Di ba nagsalita to si Sara Duterte? Yung mga pinamimigay sa inyo, tanggapin ninyo. Pera nyo yan. Sabi, ninakaw na galing ito. Ayun. Ito, dali. Ito. Deep. Ano to? Unang-una ang pila. Inday Lustay, kaya love ng Davao. Magaling manguto sa mahirap, lalo na sa Davao. Ayan, ang haba ho ng pila nito. Grabe, no? No to pro-China. Ayan. Namimigay ho ng siguro, kung di ako magkakamali, mga 2 kilong bigas. At saka may konting dilata, at saka may gift certificate daw, at may konting pera. Nanood ho kay Atty. Claire kanina, madaling araw pa raw po, itong mga taong ito nakapila na doon sa lugar na pagbibigayan ng ayuda. Dumating ho itong mga mimigay na si Sara Duterte at ang kanyang ama, alas 11 ng tanghali na. Mantakin mo puta na. Anyway, basta ito nanalo pa. Wala hong ibig sabihin, wala hong nagawa ang gobyerno ng Marcos. Pag ito nanalo sa Davao ganitong klase Tsaka yun nga paulit-ulit, no. Pag ayaw ka ng tao, ang lang ho talaga dito sakasakali, no, bantayan hong mabuti. Ang Davao. Baka gaya na sinasabi ni Motabato, ang tao sa Davao takot sila, hindi sila ganun. Baka sa takot wala hong gagawin to, kundi tatakutin lang nila talaga. Wala hong grabe, no? Mantakin mo, kailangan sila pa yung mamigay na mag-ama ng ayuda doon sa mga tao na pumila mula madaling araw hanggang hintay yung pagdating nila. Ganun lang ang hawak ko.
yung mga binibigay, nakapak na, nakalagay sa mali. Kawawa tao, no? Putang ina. Taon-taon pala, ganyan ang ginagawa nila. O parang ano, Diyos ko. Ganun, ayoko kong sabihin na yung mga taga Davao, mga tanga, hindi ko mahirap pong magsalita ng ganyan, di ba mga friend? Pero karamihan ho dyan, mga siguro yung talagang mga napakamahihirap na, siyempre, 300 piso, meron kang bigas, meron, napakalaking bagay. Yan na nga ho problema eh. Pero sa kanila, kung magsalita sila, huwag kayong huwag kayong tanggapin ninyo yan, pera niyo. Kaya yan ho ang gawin ninyo. Tanggapin. Anyway, wala pa ho tayo nakikitang galaw. Nung kalaban nila sa Davao, si Nograles, di ba? Wala pa ho yata di ba? Malayo pa naman ho, anyway. Malayo pa. Pero itong Duterte, nagsisimula na silang mamudmud ng ninakaw ng pera. At may balita pa dyan, marami pa rin daw hindi nakakuha, hindi nabigyan, kawawa, di ba? Magkulab na po tayo mga friend, ha? Basta yun lang masasabi ko mga friend, ha? Puro kayo, wala akong kung anong investigasyon inaano ninyo, puro investiga, hindi pa sapat yung haba na investigasyon ng Quadcom na yan, para makapagsampa, ano bang malalim na investigasyon? Kung ano naman, sus, Mariosep, ano ang mangyayari dyan? Wala kayo pag ganyan ang bibigat ho ng kasong pwede isa pa kay Sara Duterte. Kung kumpara lang kay Tebes, barya lang ho si Tebes. Oo. Jab Alvaro, shout out, Merry Christmas, Sir Roque. And to the whole family po. Oo. Michelle Edwin, shout out, Merry Christmas, everybody. Persyata ako. Oo, salamat ulit, Michelle Edwin, my friend. Pelabot, shout out. Ugod na. Ayaw pang tumigil itong matandang ito. Aba, kasi, alam mo kasi, Pelabot, itong sitwasyon sa Davao, matter of life and death na to eh. Oo, para sa akin Kasi pag nawala sila sa Davao, yung Nograles, mga friend, masyado hong inano yan. Halos ayaw papaso. Pinagmumura ni Duterte yan. Talagang sinalahula ni Duterte yan. Pagka makapunta nito, maraming inabot yung matandang Nograles. Talagang grabe ho yun. Oo. Balitang-balita. Pagbaba pa lang sa airport, sinusugod na raw ni Duterte. Oo. Talagang grabing tapang ni Digong. Oo. Noon ho yun, balita. Noon pa yun. Nung mayor pa lang si Digong. Oo. Elmer de la Cruz, shout out. Mga bulag na tagasunod. Totoo yan. Joel Molina, sabi nito, kapag bumoto kay Duterte, siguradong masisira ang buhay ng pamilya ninyo. Marilo Pabianak, shout out. Pinakagahaman sa lahat ng aspeto. O yun. Ngayon, tanong ko kung kay Nahol Bar magdugtong doon sa pinaka Digong sa lahat, no? Merry Christmas, Sir Rox. Okay po ba wife nyo? Hope so. Sabi sana, Rodolfo Tobileha. Salamat sa concern. Porping Peña, shout out. Merry Christmas, Porping. Marilo Pabian, no, sabi niya. Hindi nga po natin malaman anong plano ng administrasyong ito para matapos, para mapaayos ang takbo ng bansa natin, sabi niya. Hindi nga natin alam talaga. Elmer Diaz, welcome to the club. Inaayos yung mga kalat na sinabog ng Digong nyo. Ang tanong, epektibo ba nangyayari? Nandiyan pa si Digong nyo eh. Kung talagang iaayos yung kalat ni Digong nyo, my friend, ibibigay na sa ICC yan, tapos na ang laban. Pero yan ang dami sasampahan na naman daw nilang kaso ng crimes against humanity. Si Digong, meron na nakasampa ro sa ICC ngayon pa lang sila magsasampa. Travis Herrera, shout out. Happy Christmas, sir. Good evening. Sabi niya. Porping Peña ulit to. Utos po yan ng mga politiking galit sa mga Aquino. O, di ba? Pwede. Shelly J, sir, shout out, ha. Mute ko muna para hindi ko marinig ang boses ng bastos na yan. Paskong Pasko, masisira araw ko. Pasensya na po.
Elmer Diaz, oh. Pinaka-coops sa lahat. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Elmer. Shirley Jaser ulit, oh. Binoto ko yan, si Ray Malonzo, Karox. Nakamayan ko pa nga yan, eh. Nung naglilibot dyan sa Caloocan. Nandyan pa ako sa Pilipinas noon. Batang Caloocan din ako. Ayaw na talaga namin kay Asistio. Puro babae. Puro babae pa. Inaatupag. Ikaw naman. Kaya ayaw mo rin kay Digong. Kalat ni Baya, shout out. Happy birthday, Boss Christian. And a Merry Christmas din sa'yo. Ferdinand San Juan, shout out. Merry Christmas po, Karox, at sa inyong pamilya. Karox, talagang kakaibang naging presidente ng Pinas si Digong nyo. Diyos ko po. Talaga lang. Ako nga puta, nakita ko pa nangangampanya. Kako puta, bugok to. Hindi ko talaga binoto yan. Oo. Kalat ni Baya, oh. Ay, salamat ulit, kalat niya. Joey Tobelejo, good PM and Merry Christmas din po. Hope your wife is okay now. Hindi pa, Joey. Mahaba-haba pang albaryo to. Anyway, titingin ka lang doon sa mas may problema sa'yo. Hindi mo masyado mararamdaman ng kalbaryo. Di ba? Elizabeth Scare, shoutout. Merry Christmas, Rox, at sa inyong pamilya. Alam naman natin ang style nitong Digong na to. Mabait kuno at matino. Wow, ha? Yung mga diehard fans niya, lang ang naniniwala sa kanya. Na yung mga walang isip, mga galing sa mental, at yan, ang mga number one na naniniwala pa sa kanya. Hay, nako. Jerry De La Rosa, shoutout, Librado Ludovico, Merry Christmas, Karox, and to all warriors. Correct ka, Karox. Talagang ibang-iba yang si Tandang Dorian Dutae. Walang katulad. Halimaw, pwe. Para ka namang si Orculio. Jose Berdida. Welcome to the club. Ay tunay ka. Ang mga Pilipino ay mapagpatawad, pero hindi sa kaso ni Digong na pinaka na sa kasamaan, sa pagkatraidor, siya at ang kanyang mga anak. Meron ba tayong nagawang kasalanan upang magkaroon ng ganitong uri ng masamang kapwa? Kasalanan natin maraming tanga sa atin yun ang problema, Jose, di ba? Ay Josie. Sumagot si Trey J. Siop. Shout out Trey J. Siop ka. Dapat lang tayong magpatawad, pero iba yung magpatawad ka na hindi na magpabudol pa uli. Kung alam mo nang mambubudol, learn a lesson, di ba? O tama naman, di ba? Federico Mandak, shout out. Merry Christmas sa iyo at sa buong family mo. Merry Christmas, Federico Mandak. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, napanood mo ba yung Christmas party ni Christian Esguerra? Sabi ni Atty. Barry Gutierrez, mahina ang NBI. Bakit ayaw pang sampahan ng kaso si Pusit? Di ba? Sabi ko na nga, di ba? Sinabi na ni Pusit na hindi siya pupunta sa NBI. Takot ang mga taong gobyerno. Nakaupo. Mga taong gobyerno nakaupo sa mga dutae. Sabi ko puta na daming kasong parang tebes lang sino pa yun yung may-ari ng Dakak, yung nakasuhan ng extra rape. Basta rape ang naging kaso Romeo Holusos, isa lang kaso noon. Na-arrest na, di ba? Executory rape ba yun? Oo. Ito po si Sara Duterte, sa ito tatay na ito, nakaputang guys. Alinti ka mga kaso. Pag nanakaw sa gobyerno, puta na. Pati yung Pulong Duterte, wala miyembro ng triad. Asan yung mga sinampang kaso ni Senator Trillanes sa Department of Justice, di ba? Putang na, wala. Ewan ko, kaya pag wala nangyari rito, wala, patay ka ang bata ka. His Excellency.
Federico Mandak, malas ang Pilipinas sa pamilya na yan. Ano kaya ang gamot sa mga Pilipino para parang nasa ilalim ng sumpa ng mga Duterte? Yon, di ba? Yan sabi eh. Erlinda Aquino, Kuya, bago naman i-print ang bagong pera, pinapa-approve muna yan kay BBM. Kaya yan bagong pera, lalabas, aprobado ni BBM. Happy Christmas, Kuya. Ganun ba yon? Pwede, di ba? Tama ka doon, Erlinda Aquino. Ha? Cassandra Daisy, shout out. Happy birthday ka, Warriors, Christian Cheng. O, di ba? Sana mataba ka na, naka. Nakausap ko yan eh. Ang payat. Rodelia Alpilor, shout out. Maligayang Pasko din po, Sir Rox. At sa buong pamilya. Stay healthy and safe. God bless always. God bless, Rodelia Alpilor. Rodelia ulit, sir. Di na ako naniniwala dyan. Daming na bubudol. O, di ba? Rachel Esguera, my friend, shout out ha. Merry Christmas din, Merry Christmas. Rodelia Alpilor ulit. Tama po kayo, Sir Rox. Di nalulusot yan pagkakaisahan yan, sir. O, di ba? Sana ha. Sana, ganun nga. Rodelia Alpilor ulit. Sir Rox, sadyang nakakawala ng stress ang mga comments ng mga kabosing. O, totoo, di ba? Lalo, Tia Delio. Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend, ha? Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, friend Amy. Merry Christmas. Rodelia Alpilor ulit, Alam, Sir Rox, kaya siguro puro hayop ang nilagay sa pera natin kasi di nila alam ang pera. Di nila alam ang pera kaya puro tuod mga nilagay nila. Naman si Ted. Sabi ni Ted, palagay ko, Karoke, di naman nanalo yung Tamuong Digong na yan para mayor ng Davao. Ako rin, hindi ng palagay ko, ha? Di sa lahat ng oras, sila ay kakampihan ng demonyo. Dapat sinugralis naman, kung gaano kahina ang tuhod ni Digong, ganyan din ang suporta ng mga taga Davao. Kahit pa paano, naharas din nila ang mga tao sa Davao at nabudol. Saka mas kilala nila si Digong kaysa sa atin. Mamamatay tao, Lord of all drug lords, magnanakaw, baka meron pang iba, di ba? Yun nga si Noel Duterte. Yung mismong pamangkin niyang buo. Ayaw sa kanya napunta kay BP Lenny, di ba? Dahil sabi nga, ano yan, pumapatay ng tao yan. Pamangkin niya na yun. Ang layo ng bahay ni Noel Duterte sa bahay nila Digong, 5 blocks away lang. Pero hindi halos niya na kinakausap. Ted ulit, Hindi nila ilalagay, Karoke, ang buhaya sa pera. Di maraming magagalit na politiko, patay tayo dyan. Ted talaga, Ted ulit, Ikinalulungkot ko pa rin, Karoke, ang nangyari sa misis mo. Ipinangalangin ko na lang po na madali at lubusan siyang paggaling. Sana nga, friend. 3JC po. Para sa akin, blessing ang pagpapa-opera ni Cecilia dahil it is a chance to correct whatever need to be corrected. Oo nga. Basta konting kembot lang. Mas mainam na ang mga mata ni Mrs. Sana nga, friend, 3JC po. Alam ko, ikaw malapit ka rin kay Lord, diba? Tulong-tulong lang tayo, kayang-kaya natin yan. Hindi pinapabayaan talaga ni bossing. Kasi nga, hindi ako basta-basta lumalapit yan. Hanggang kaya ko, hindi ako lalapit sa kanya. Hindi talaga. Lalapit na ako sa inyo, hindi ako lalapit sa kanya. Ang dami kasing nananalangin dyan Kaya pag nabigyan ka, talaga kagaya ngayon lagay ng mama ko talagang dyan ang lapit ko. Huwag yung pababayaan misis ko. Yun lang naman parati. Layo nyo kami sa anumang sakit at kapahamakan. Yun lang ang may hinihingi ko Yun lang. Wala na. Chris Lawrence Cruz, welcome to the club. Kawatano, dapat bantayan ni PBBM ang Tagig. Magulo, butuhan, no to Kawatano.
Kawatano ba? Si 3J siya po. Please, no to Cayetano, no. Maawa kayo sa kapwa Pilipino nyo. Inagyan. Pero talagang grabe, no, mga friend. Kakapal na mga mukha, no, putang ina. Nakakakilabot. Anong putang ina ng mga hype na yan? Totoo. Oo, no. Kaya kung minsan bumabalik sa isip ko, oo. Martial law na lang ulit eh. Kung di 20 years, hindi nag-budget si Marcos Sr. ng trilyon sa 20 taon. Hindi. Umalis ako ng 1982. Marcos na. Ha? Ang dollar, 1:8. Punta ako Saudi Arabia. Nung bumalik ako, 1984, ang dollar, 1:16 pesos. Na doble. 2 years ako doon, ha? Oh. Pero ngayon, ano na, 57. Ha? Grabe. Pero pa ulit-ulit ako nung na people power itong Marcos Sr., ako patay lalo itong bansang ito. Totoo. Oh, yun ang pumasok sa isip ko eh. Oh. At ito sa mga sing-edad ko, mga friend, nung nagbagsak ang Marcos na martial law, meron kami mga border na mga estudyante, uso nyo lang long hair, yung takip tenga, yung mga pa long hair talaga, di ba? Alam mo, unang inutos ng Marcos, bawal ang long hair. Bawal ang hikaw. Kasi maraming mga nakahikaw eh. Utay, mga lalaki nakahikaw, ha? Yun nung taga Batangas na border namin. Oh, gwapo yun eh. Ganda lalaki. Pagbalik niya galing Batangas. Ano na yung buhok niya? Ginunting na ganyan, oh. Ang mga buso, no, inaakyat ng militar. Pag nakita ng long hair ka, chachapin ka, kaya obligado, magpagupit ka na white side wall. Hahabulin mo yung gunting. Guguntingin, ha? Oo. Ganun ho, ha? Oo. Bawal ang mahaba ang buhok. Yun ang unang ano ni Marcos Sr. Oo. Ba't di ko alam, yun nga mga border namin ng mga long hair, nagpagupit sila, di ba? Don Juan, shout out. Pag hindi nakasuhan at nakulong si Digong nyo, something is wrong with our justice system. Yun na sinasabi ko na naman, di ba? Umamin na ng guilty sa lahat ng kanyang kasalanan, under oath pa. All are well recorded and videotaped. So, kulang na lang ang bitay na parusa sa demonyo. Hey, welcome to the club, Don Juan, na. Sumagot si Michelle Edwin, no? Pinapalakpakan pa nga eh. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, ina-assassinate ang mga yan. Si Trump, kamontik na. O, diba? Kaya nga sabi ko eh, ito si Bongbong, dapat mag-ingat din to. Kung si Trump nga eh, sharpshooter eh. O, diba? Amerika pa yun, ha? O, gagad din na mga, ano, diba? Putik. 3J siya po ito. True, hindi man siya makasuhan sa Pinas. Ang Diyos hindi natutulog. Siya ang gagawa ng paraan kung saan siya paparusahan. Matagalan man ang ICC, hindi niya ito matatakasan, no matter what. O, diba? Sana ganun, diba, friend? Ramon Valencia, shout out, Bossing, sana malagay na din ng hayop kahit man lang mga barya, yung butiki at baboy. Eko. Pwede yun, Ramon Valencia. Yung mga hayop na lagi sa barya, butiki, baboy, palaka, di ba? Sa coinso, mga pre, magulo. Yun ang 5 piso, saka 10 piso, halos magkapareho. Yung piso, saka 5 piso, halos, ang gulo na talaga, pati pera magulo.
Wala. Bayan. Ron Valencia ulit, oh. Bossing, ang bilis gumawa ng aksyon pagdating sa pera. Sana ganun din kabilis umaksyon sa mga nakakulimbat na pera sa kaban ng bayan. Maligayang Pasko sa lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya mo, kahit man lang sa dasal ay makatulong ako. Salamat sa dasal mo, Ramon Valencia, totoo. Oo. Ads Channel, welcome to the club. Pinakabastos, manyak, demonyo, magnanakaw. Yun ang tanong ko kasi, anong dugtungan nyo na si Duterte, ang pinaka, sa lahat ng pinaka. Bahala na kayo magdugtong, di ba? Yun naman ang tinugtong nito si Ads Channel. Okay, niniwala ako sa'yo, ha. PJ Siopo. Alam mo, Sir Rox, si Duts one of the lang yan. Nung araw, mas matindi pa ang mga nasa pwesto. Nung panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, si Herodes nga, mga baby pinapapatay, binabalatan ng buhay ang mga tao noon. Hay, yang si Digong sa ating panahon isang Herodes. Basta ako to, si Digong ang pinaka sa lahat ng pinaka. Walang sinabi si Marcos Sr. Wala. Kumpara kay Duterte, barya lang yan si Marcos Sr. Kung sa kabastusan, kawalangyaan, barya. Si Marcos Sr. hindi inamin na bastos siya at walang ya siya. Hindi yan umamin na walang ganon. Tsaka hindi siya ganon. Talagang yung Marcos Sr. makita mo, the way na magsalita. Putragis. Bar-top notcher kasi. Taki mo nakakulong. Pumuha ng bar exam. Puta, top notcher. Hindi pa sila pinaulit pa. Yung pa rin. At siya ang nagtanggol sa sarili niya sa korte. Diba? Diba? Ganong kalupit yun. At saka marami rin siyang naging sa totoo lang. Sa 20 taong yung dam dito sa Ramon, siya pala nagpagawa nun. Ang ganda nun, mga pre, hanggang ngayon. Marami yung pinagawa Tsaka yun nga, siya lang ang mandarambong. Siya lang ang nagnakaw. Wala nang iba. Ngayon po tayo na, lahat magnanakaw na halos Mabibilang mo sa daliri mo ang hindi. Sa Kongreso, sa Senado, mabibilang mo. Di ba? Tsaka yung mga project ni Digong, yung bagon, hindi pa nagagamit, tumutulo na. Ang dami talagang konsumisyon. Pero si Marcos naman, ano pa? Bigay mo na yan. Ano bang inaano mo? PJ Siopo, si Rox, naniniwala ako, ang panahon ni Digong lipas na. Kahit pa meron pa siyang mga pool sa ibang retired military, hindi na siya kasing lakas tung siya pa ang presidente. Kaya ang Diyos na ang gagawa ng paraan upang hindi magtagumpay ang mga Duterte. Mas naniniwala ako sa mga obserbasyon ni Ka-Atty. Enzo Recto, Professor of Law siya. May alam si Ka-Enzo sa batas. Mga kawaryos, iboto si Ka-Enzo at mga kabunyog. Diba? Yung tanong ko mga friend kung sino ang para sa inyo ang nararapat maging Pangulo ng Pilipinas. Kung sakasakaling yan, 5 na yan nga ang tatakbo. Antayin ko po bukas yung inyong sagot, Tulpo Sara nangunguna sa survey. Bumababa raw yung survey ni Sara. Buti nga may natitira pa tayo mo bigyan ng survey na halos 100. Ano ba na survey ninyo yan, puta? Iya itong mga po. Naku. Tapos bumabay ka na 12. Mataas pa rin. Maski na 2 digits binaba. Mataas pa rin. Ay, apo. Ewan. 3J shop ulit, Xerox, ikaw naman, hindi mo mababayaran si Digong, hindi mo mababayaran ni Digong ang ICC. Hindi po Pilipinas ang ICC. Natatagalan man dahil nga siguro lang, natatagalan man dahil nagsisiguro lang kaysa naman
sa padalos-dalos tapos palpak ang magiging resulta. Kaya patuloy lang tayong magdasal. Huwag tayong titigil. O, sinabi mo eh. Ay, mission accomplished mga boss. You know, sana nagsiyahan kayo sa vlog natin mga friend, no? Yung mga Duterte, no? Grabe. Huwag kayong sa mga nagbibigay sa inyo ayuda, tanggapin nyo yan, pera nyo yan. O, putang na sila rin namimigay. Mga talagang mga magagaling sila sa saywar eh, no? Akala mo kung magdadaldal sila, talagang sila ay napakagaling. O, di ba? Putang na. Napakagaling manggago, di ba mga boss? Magandang gabi po mga boss. God bless. Yung pong mga gustong nungingi pinigay ko na po yung GCash number ko. Salamat po sa mga magpapamasko pa po, no? Sige po. Magandang gabi po. God bless.